V naman yun. Ito, V. Kapag pinalitan ko si V ng ds over dt, magkakaroon ng squared. No? Baka mas mahirap. Kasi baka, what if ganito yung naisip nyo, no? S plus 9 is equal to V squared. And then, take the square root of S plus 9 is equal to B. Yung B, that is ds over dt. And then we have ds over square root of S plus 9 is equal to dt. Tama? Variable separable. Pag in-integrate mo to, power rule, parehas. No? Pwede rin, no? In terms of T and S. Pero, mas madali siya kapag ganito ginawa nyo, no? Siyempre, hindi mas mahirap yan ng konti kasi may square root. Ito, gagamit lang kayo ng derivatives. So, ano derivative ng S? This is ds with respect to time is equal to derivative ng b squared. 2b dv over dt. So, ano yung ds over dt? Diba this is the velocity? So, may v ka dito, may v ka dyan. So, matitira is 1 is equal to 2a. Tama? So, ang acceleration equation mo na ngayon is 1/2. No? So, ngayon, kapag may a ka na dyan, magkakaroon ka ng dv over dt, which is equal to 1/2. Then, variable separable, so we have dv is equal to 1/2 dt. Then, integrate. Ang integral ng v ay b. Ito, 1/2 t plus the constant of integration. So, may binigay na limits. When velocity is equal to 3, time is 0. No? Saan galing yung time? Ilan na yun? Ito yun, no? Yung condition. So, that is equal to 3 is equal to c. So, ang velocity equation na natin dito ay 1/2 t plus 3. So, this is the velocity equation. So, yun yung sinasabi ko, mas madaling mag-solve kapag velocity na, no? Then, ang hinahanap pala is the velocity at time is equal to 2 seconds. So, 1/2 times 2 plus 3. So, the velocity at 2 seconds is equal to 4 meter per second. So, ito yung final answer. Total distance traveled. So, dito, sa total distance traveled, titignan nyo, no, kung saan yung position ng mga, yung particle natin, no? For example, ito siya. So, starting from origin, di ba ang initial position niya 0? So, ano yung position niya when time is equal to 1 second? Ano yung position niya when time is equal to 2 seconds? So, kailangan natin kunin yung position equation, di ba? Para makuha yung position, syempre, kailangan mo ng position equation. Gamitin natin yung velocity equation. So, ano yung dv? This is equal to ds over dt. Then, variable separable, magkakaroon tayo ng ds is equal to 1/2 t plus 3 dt. Then, integrate. So, ano integral ng ds? S. Integral ng 1/2 t dt. 1/2 t squared over 4 plus 3 dt. Ano integral ng 3 dt? 3t. Again, plus constant of integration. Ano yung limits natin? When s is equal to 0, time is 0. So, 0 to, 0, 0. Therefore, c is 0. So, ang position equation na natin ay
S is equal to t squared over 4 plus 3t. This is the position equation. So ngayon, hinahanap natin yung position at 0, position at 1, position at 2 seconds, and then position at 3 seconds. Class, paano nyo kinukuha yan? Calc na lang? No? Paano kung madami yan hanggang 20? Familiar kayo sa table? Punta kayo sa mode table. Hindi ko alam kung anong number yon. Mode 5? Mode 6. Sa ibang calc yung mode 8 ba? 7? Basta yung table. Ang gagawin nyo sa table, i-input nyo yung equation na to. Papalitan nyo lang ng x. Mode table. I-input nyo to, alpha x squared over 4 plus 3x equals ano lumabas? Start. Start ka saan? 0. And 3. Ano yung step? Yun yung interval. So, 1. Tapos, ang ilalabas yung sagot dyan, 0, 3.25, 7, ayan. So, ngayon, ano yung total distance traveled niya? So, 11.5, no? Kasi straight line lang siya, no? At time is equal to 1, that is 3.25. Una, nandito siya. Sumunod, nandito na siya. Sunod, 11.25. So, ang total distance traveled is equal to 11.25 meters. May mali ba? Strip? Ano? 1 yun. Yung step, ibig sabihin ng interval. So, kung kunwari, ang pinukuha nyo is time is equal to 2, kunyari 0, 2, 4, 6, 8. Eh di by 2, step by 2. Pero pwede nyo rin naman gawin dyan is by 0.5. So, ang bibigay naman sa inyo nyan is 0, 0.5, 1, 1.5. Yun yung step. Yun yung gusto nyong interval. Kung anong interval yung gusto nyo, no? Okay. May technique din dyan, no? Mamaya na lang. Doon lang sa isang problem ko ituturo. Pero tuturo ko din naman sa inyo. Yung mga tinuturo ko, pwede nyo din mong gamitin yan sa exam, no? Ito. Ito, 10 seconds na siya, no? Tapos, by the way, dito sa problem na to, kung makikita nyo naman, yung velocity kasi natin, yung velocity equation natin, naka-linear. No? Ang time natin is first degree lang. Pero kung naging second degree yan, may chance na may value yung time na hihinto siya. Tapos, may lilipatan siya ng direction. No? Kung going to the left ba siya or going to the right. Pero ito kasi, kung makikita nyo, time is equal to, if yung velocity 0, hihinto lang siya sa, wala, hindi siya hihinto. Kasi, if velocity 0, time is negative 6. No? So, wala siyang hinto. Dire-diretso lang siya. So, ibig sabihin, kung pumunta siya dito, dire-diretso na siya, tuloy-tuloy siya. Kung, for example, hanggang 1,000 na time, dire-diretso lang siya, papunta sa position niya. Kung ano yung position niya, yun na din yung displacement niya. Tama? Tama. So, kung ano na yung displacement na, yun yung total distance traveled niya. Okay? So, ngayon, tingin tayo dito sa next problem. So, the position of a particle
S is equal to T cubed minus 6T squared minus 15T plus 7. So, determine the particle's instantaneous velocity. So, para makuha yon, kunin natin yung velocity equation. So, ds over dt is equal to derivative 3t squared minus 12t minus 15. So, this is the velocity equation. So, the velocity at 10 seconds is equal to, substitute nyo lang, 3 times 10 squared minus 12 times 10 minus 15. So, the velocity at 10 seconds is 165 meter per joke feet pala. Plus, magkaiba yung 165 meter per second sa 165 feet per second, no? Ayun namin sinabing feet, yung position. Next. For the acceleration equation, gagamitin naman natin yung velocity equation. So, gamit yung velocity equation, i-differentiate lang natin. So, the dv over dt is equal to 6t minus 12. So, this is the acceleration. So, ang acceleration at 10 seconds is equal to 6 times 10 minus 12. So, ang acceleration at 10 seconds is equal to 48 feet per second squared. Next, calculate the particle's displacement when time is equal to 10 seconds. So, di ba displacement? So, di ba ang formula natin ng displacement is the final position minus the initial position. Ang final position natin is the position at 10 seconds. And then, the initial position is at 0 second. So, ano yung gagamitin natin? Yung position equation para ma-solve natin yung position at 10 and position at 0. So, substitute mo lang 10 cubed minus 6 times 10 squared minus 15 times 10 plus 7. So, ang position at 10 seconds is equal to 257 meters. And then, ang position at 0 seconds is equal to 7 meter. So, ang displacement niyan ay 257 minus 7. So, ang displacement is 250 meters. Class. Pwede nyo itong gamitin. Kapag displacement yung hinahanap, pwede nyo pong gamitin si integral. Diba S? For displacement, feet. Tama. Minus 5 si Shirley. Displacement. Ito tandaan nyo, kapag displacement yung hinahanap, pwede nyo gamitin, ang formula ng displacement is the integral from 0 to time ng velocity equation. So, paano to? Pagka that is the integral from 0 to 10, ano yung velocity equation natin? So, yung velocity equation is this one.
dt. So, ano yung position? Displacement. Pakilagay na lang sa calcu. X lang ha. Gagamitin yung variable X. Magkano po? 250 feet. Next. Pwede nyo itong solution na, no? For displacement, integral na lang nung velocity equation. No? Tapos, ito yung velocity equation, no? Tapos from 0 to 10, ito na yung displacement niya. Depende kung ano yung hinahanap na displacement. For example, ang hinahanap na displacement when time is equal to 3 seconds and time is equal to 10 seconds. No? Pwede yun. No? Tingnan natin dito sa next question. Ang next question is the total distance traveled. Kung makikita nyo dito sa velocity equation natin, di ba pagka sinabi yung velocity, gumagalaw yun yung time. So, anong time kaya siya hihinto? Yan ang tinatanong, what time the particle will be at rest? No, itong time. So, ibig sabihin yung velocity niya, 0. So, equals to 3t squared minus 12t minus 15. So, ano yung time na magsi-0 si velocity? Paano nyo ito solve? Yung quadratic equation. Punta kayo sa mode 5, down, tapos quadratic. Tapos input nyo lang yung 3, negative 2, negative 15. Negative 2 ba? Negative 2.59? Para positive 15 ba yun? Hindi, tama pala. Ano lumabas? Ulit. Negative 12 kasi, negative 12 negative. Ayan, palitan mo ito, negative 12. Sorry. 5 and equals negative 1. 5 and negative 1. So, ibig sabihin, hihinto siya sa 5. No? Tingnan natin. Ngayon, ang hinahanap is the total distance traveled. Class, makinig dito sa letter D. Determine the particle total distance traveled when time is equal to 10 seconds. So, i-check natin syempre yung S at 0, S at 1 second, S at 2 seconds, S at 3 seconds, S at 4 seconds, S at 5 seconds. Then, S at 6 seconds, S at 7 seconds, S at 8 seconds, S at 10 seconds. Tapos na. Sir, paano to? Ang dami. Di gagamitin nyo yung position equation, iti-table nyo lang uli. No? Ano yung input nyo sa table? Alpha x cube minus 6. Gugutom na. Talo ko si Chel. Start 0. AC. C. Ulit. Grabe yung magsalita. Pakalaki. Grabe mata mo una. S0, 7. S1 second. S2. Ay, oo nga.
O, magkano to? 15. Okay. So, kung makikita nyo, yung position ng particle natin, for example, ito yung line natin, no? Tapos, ito yung origin sa 0. When time is 0, nasaan daw siya? 7. O, assume natin ito yung 7. So, ito yung time equals to 0. Nung 1 second, nasaan na siya napunta? Nasa negative 13. Tama? O, sa 2 seconds, pumunta na siya sa negative 39. Sa S, 3 seconds, negative 65. Sa 4 seconds, negative 85. So, ibig sabihin, nagta-travel siya dito, no? Nasundan? Sa required ba yan? Ha? Sa required po ba? Sa required po sa Pwede naman, no? Pero may ano naman tayo. Papakita ko lang sa inyo na, ano. And then, nung 5 seconds, nasa negative 93. So, ang sabi natin kanina, di ba yung nasolve natin, ihinto siya sa 5. So, stop na siya dyan muna. Tapos, pagdating ng 5, saan siya papunta? Di ba sa 6 nasa negative? No? I-check nyo nga. Kasi alam ko ito na yung magiging maximum point eh. So, paliko na siya dito. Pabalik ba siya? Or, papunta pa doon? Paano nyo siya malalaman? Sure ba kayo na hanggang doon lang ba yung 5 na yon, no? O maya kasi baka may decimal, no? So, ang nangyayari, paano nyo siya ma-check kung papunta siya sa kanan and then sa kaliwa? E di i-check nyo yung position niya at time is equal to 5.1 seconds. No? Pan-check lang. No? Pa-AC nga. Lalagyan nyo lang sa calcul nyo, mode 1. Tapos if gagamitin yung position equation. So, alpha x cubed minus 6 alpha x squared minus 15x plus 7. Tapos ika-calc nyo. Kapag lumagpas ka na ng 5 seconds, so siguro 5.1, negative 92, babalik na siya, no? Try natin kung 5.001, negative 93. Kahit 5.0, naka-decimal ba? Negative 92.99. So, ibig sabihin, kapag lumagpas ka dito, papunta ka na sa kanan, no? Lumiko na, bumalik na siya. Okay. Nung 6 seconds, nasa na siya? Nasa negative 83, no? Dito. Nung 7 seconds, nasa negative 49. Yan. Tapos, nung 8 seconds, pumunta na sa 15. Tapos, nung 9 seconds, 115 na. Tapos, 257. So, ano yung distance travel niya? Simula dito, ano yung distance nito? 100. Bumalik ulit siya hanggang dito. This is 100 ulit. Tapos, ito, ano yung distance niya dito? 100 plus 100. Yung displacement niya yan, di ba? That is 250. So, magkano yung total distance traveled? Sana masyado naman mahaba. Kaya ba yan ng time? Hindi. No? Hindi. Madali lang yan. Feet nga. Ganito naman kapag total distance traveled. Siyempre, hindi ko naman kayo papahirapan. Okay, kapag total distance traveled, gagamitin nyo lang din dyan is yung integral. 0 to t. Tapos, kailangan nyo lang yung velocity, function ng velocity with respect to time. Kaso, may lalagay kayo. Absolute value.
So, absolute value, nandiyan dyan yan sa calcu nyo. Bakit ginamit yung absolute value? Kasi sinasummation niya lahat, ginagawa niyang positive lahat ng position niya, no? Ina-add up niya lahat ng naging position natin. Medyo matagal lang yan kung i-integrate nyo to. Kasi naka-absolute value. Kasi sinasummation niya talaga isa-isa. No? Yung differential strip. Wala ka? Magkano lumabas? 400 processing. So, kapag nagpa-processing, ang tip ko kapag nagpa-processing ay gamit kayo ng i-clear nyo. Hindi version 2. I-clear nyo siya. Kanyari yung memory nyo, no? Kasi yung calculator nyo, minsan na-storean yan. So, i-clear nyo muna. No? Pagka tumatagal na talaga mag-shift solve, i-clear memory nyo all. Tapos kaya kayo mag-solve. Integral. Sir, ba't sa amin finance na sinabi yung Yung alin? Yung pag-clear? Finals ko ba nasabi? Eh di, sige. Kunwari di ko sinabi sa inyo. Yung sinabi ko naman yung sa statics. Sinasabi ko yun. Basta sinasabi ko yun. Sa nagtatanong. Pero minsan naman nandito naman. Okay, next. Next question is, madami yung tanong eh. Average speed. So, kapag average speed, di ba madali lang naman yung average speed? That is the position, total distance divided by the change in time. So, the total distance is 450 over delta t, 10 seconds. So, the average speed is 45 feet per second. And then, for the average velocity, that is the displacement over the change in time. So, that is equal to 250 divided by 10. V average is equal to kung saan kayo mas magiging komportable magsagot kung gusto nyo isa-isahin yung location. Baka mamaya 2 beses siyang lumiko, no? Pag ganun pa. Medyo mahaba na yun pag ganun. Pero yun nga, ito yung mahalaga na tandaan nyo. For the displacement, integral ng velocity equation, and then integral ng absolute value ng velocity equation. Try nyo din dito kanina, kagaya dito. Di ba yung total distance traveled nito? Ang gagamitin natin is the velocity equation. So, integrate nyo lang to. Integral ng 1/2 t plus 3, gano'n, no? 0 to 3 seconds ata to. 11.25. Application.